Isang malakas na kalabog ang bumasag sa mahinang tugtugin sa loob ng marangyang restaurant. Napatigil sa pagsubo ng kanyang paboritong steak ang 8 taong gulang na si Mia Delaye. Ang lahat ng bisita sa hiyas ay napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Doon, sa di kalayuan, nakatayo ang isang serbidora sa tabi ng nabasag na pinggan at nagkalat na pagkain. Nakatungo ang babae, ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit ang mabilis na lumapit sa kanya. Hindi ito sumigaw. Sa halip, yumuko ito at may ibinulong sa babae. Hindi marinig ni Mia ang mga salita. Ngunit nakita niya ang paghigpit ng panga nito at ang nanlilisik na mga mata. Ito si Sir Victor, ang manager ng restaurant. Nakita ni Mia kung paano lalong nanginig ang babae. Para itong isang maliit na ibon na natatakot sa isang malaking agila. Papa, kalabit ni Mia sa kanyang ama, si Ricardo Delaye, na abala sa pagbabasa ng kung ano sa kanyang cellphone. Look. Bahagya lang sumulyap si Ricardo. It's nothing, princess. Someone just dropped the plate. It happens. Pero para kay Mia, hindi lang yun nothing. May kung anong mali. Naramdaman niya yon sa paraan ng pagyuko ng babae na para bang gusto nitong magtago sa ilalim ng sahig. Maya-maya pa dumating na ang pinakahihintay niyang sandali. Ang kanyang birthday cake. At ang nagdala nito ay ang mismong babae kanina. Nakangiti ito ngayon, ngunit alam ni Mia na peke lang ang nangiting iyon. Ang mga mata nito ay malungkot pa rin. Happy birthday, Ma'am Mia, sabi ng babae sa malambing na boses. Ma'am, palagi siyang tinatawag na ma'am ng mga tao dito, kahit na bata pa siya. Salamat po, sagot ni Mia. Pilit nang ngumiti pabalik, habang maingat na inilalapag ng babae ang plato na may isang slice ng chocolate cake sa kanyang harapan. Nahagip ng tingin ni Mia ang isang bagay sa braso nito. Sa ilalim ng manggas ng puting uniforme, may mga marka, mga kulay ube at madilaw na berde. Para itong mga pangit na bulaklak na bigla na lang tumubo sa balat ng babae. Ate, ano po yan? Tanong ni Mia. Itinuturo ang braso nito. Agad na binawi ng babae ang kanyang kamay at pilit na ibinaba ang manggas para takpan ng mga pasa. Ah, ito ba? Wala to, ma'am. Naipit lang sa pinto. Pero hindi naniwala si Mia. Naalala niya ang mga mata ni Sir Victor kanina. Ang galit sa mga matang yon. Muling sumulyap si Mia sa kanyang ama. Nakatutok pa rin ito sa cellphone. Hindi man lang nito napansin ang pag-uusap nila. Papa! One moment, princess. I'm just closing a very important deal, sabi ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Biglang nawala ang ngiti ni Mia. Ang kaninang masayang pakiramdam dahil sa cake ay napalitan ng kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Tinignan niya ang babae na ngayon ay mabilis nang naglalakad palayo. Ang pangalan niya ay Maria. Narinig niya itong tinawag ni Sir Victor kanina. Maria. Isang magandang pangalan para sa isang babaeng may malungkot na mga mata. Sa buong oras na yon, hindi na ginusto ni Mia na kainin ang cake. Pinanood lang niya si Maria mula sa kanilang lamesa. Nakita niya kung paano ito laging umiiwas kapag dadaan si Sir Victor. Nakita niya kung paano ito napapatalon sa takot nang bigla itong tinawag ng manager mula sa likod. Si Sir Victor ay parang isang halimaw sa kwentong pambata. At si Maria ang prinsesang kailangan ng tulong. Pero ang kanyang papa, ang dapat sanang hari, ay masyadong abala sa kanyang kaharian ng mga numero at kontrata. Pagka-uwi nila, sa loob ng magarang sasakyan, sinubukan ulit ni Mia. Papa, yung ali po kanina, si Ate Maria. Tugon ni Ricardo, nagtatype pa rin sa kanyang cellphone. May monster po sa braso niya. Sa wakas, ibinaba ni Ricardo ang telepono at tumingin sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Ngumiti ito, isang ngiting pagod. A monster?
What are you talking about, princess? There are no such things as monsters. Meron po, giit ni Mia. Nanginginig ang kanyang boses. Nakita ko po. Galit po yung monster. Siya po ang may gawa ng mga pangit na bulaklak sa braso ni Ate Maria. Hindi na unawaan ni Ricardo ang sinasabi ng anak. Inakala niyang isa lang itong kwento mula sa imahinasyon ng isang bata. Hinaplos niya ang buhok ni Mia nang makarating sila sa kanilang mansyon. Okay, okay. Don't worry about the monster. Tomorrow I'll buy you a new doll. The biggest one in the store. How about that? Hindi sumagot si Mia. Tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto. Isang kwartong puno ng mga laruan na mas malaki pa sa kanya. Pero wala siyang pakialam sa mga yon. Umupo siya sa sahig, hindi sa kanyang malambot na kama. Kinuha niya ang kanyang kahon ng mga Crayola. Inilabas niya ang isang pirasong papel. Kung hindi naniniwala ang kanyang papa sa mga salita, marahil ay maniniwala ito sa isang larawan. Gamit ang kulay ube, itim at berde. Sinimulan niyang iguhit ang mga pangit na bulaklak na nakita niya. Iguguhit niya ang halimaw at iguguhit niya ang malungkot na mga mata ni Maria. Kailangan itong makita ng kanyang papa. Kailangan itong maintindihan. Kinabukasan, ang mundo ni Ricardo de Leye ay bumalik sa dati. Ang amoy ng bagong timplang kape, ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng delay tower. Ang mga numero na kumikinang sa screen ng kanyang computer, ang walang katapusang mga tawag sa telepono. Ito ang kanyang kaharian. Isang kahariang gawa sa bakal, salamin, at pera. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ang bawat desisyon ay may luhika. Ang bawat galaw ay may layunin. Walang puwang para sa mga halimaw o mga kwentong pambata. Ngunit sa gitna ng kanyang mesa, sa tabi ng mga importanteng papeles at mamahaling pluma, ay may isang bagay na hindi nabibilang. Ang drawing ni Mia. Kinuha niya ito. Isang babae na may malungkot na mata at buhok na kasing itim ng gabi. At sa braso nito, ang mga pangit na guhit ng kulay ube at itim. Sa tabi nito, isang malaking tao na walang mukha. Pero ramdam mo ang galit sa paraan ng pagkaguhit nito. Matitigas na linya, maring pagdiin ng Crayola. Bumuntong hininga si Ricardo. Kids and their imagination, bulong niya sa sarili. At akmang itatabi na ang papel. Pero may pumigil sa kanya. Ang mga mata ng babae sa drawing, kahit guhit bata lang, may kung anong lungkot doon na tumagos sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi man lang kumatok. Clarice, sabi ni Ricardo. Bahagyang naimarka ang pagkairita sa kanyang boses. What are you doing here? I have a meeting in 5 minutes. Si Clarice, ang nakababatang kapatid ng kanyang yumaong asawa, ay dire-diretsyong naglakad papunta sa kanyang mesa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Nakita ko si Mia kanina bago pumasok sa eskwela. Simula nito, walang paligoy-ligoy. She showed me her drawing. Isang babaeng umiiyak daw dahil sa isang monster. Ibinaba ni Ricardo ang papel. It's nothing. She saw a waitress drop a plate. That's it. Nothing? Tumawa si Clarice. Isang tawang walang saya. Ricardo, ganyan ka din noon kay Elena. Every time she tried to tell you she was tired, that she was feeling something strange, anong sinasabi mo? It's nothing, darling. You're just tired. Laging nothing hanggang sa huli na ang lahat. Para siyang sinampal. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang eksena. Si Elena, ang kanyang asawa, nakaupo sa gilid ng kama, maputla ang muka. Rick, I think we should go to the doctor. May kakaiba akong nararamdaman. At siya, abala sa pagsuot ng kanyang mamahaling relos, ay sumagot lang, We'll go this weekend, okay? I have to close this big deal. Hindi na dumating ang weekend na yon. Huwag mong hayaang pati ang konsensya ng anak mo ay mamanhid, tulad ng sayo. Sabi ni Clarice, ang boses nito ay puno ng sakit at hinanakit. That little girl sees things with a pure heart.
Kapag sinabi niyang may monster, maniwala ka. Baka ikaw lang ang hindi nakakakita. Hindi na hinintay ni Clarice ang kanyang sagot. Tumalikod ito at mabilis na lumabas ng opisina. Iiwan si Ricardo na nakatayo. Tulala. Ang kaninang malamig na opisina ay biglang naging napakainit, napakasikip. Muli niyang dinampot ang drawing ni Mia. Hindi na ito isang simpleng guhit bata. Nakita niya ngayon ang takot sa mga mata ni Maria. Nakita niya ang mga pasa na pilit nitong itinatago. Nakita niya ang anino ng isang lalaking abusado. At higit sa lahat, nakita niya ang sarili niyang pagkukulang, ang sarili niyang pagkabulag, ang parehong pagkabulag na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Isang mabigat na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib, pagkakasala, pagsisisi. Kinapa niya ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri. Hindi niya tinawagan ang kliyente para sa meeting. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat at determinasyon. Isang desisyon na hindi galing sa isip, kundi sa isang bagay na matagal na niyang ibinaon. "David," sabi niya sa kabilang linya, "I want to buy Hia's restaurant and I want it done by the end of the week." Para kay Maria Santos, ang bawat araw ay isang maingat na pagsayaw sa bubog. Ang bawat paghakbang ay kalkulado. Ang bawat pagngiti sa customer ay isang maskara. Ang bawat pagpasok sa kusina ay isang paghahanda sa kung anong init ang sasalubong. Hindi mula sa kalan, kundi mula sa nanlilisik na mga mata ni Victor Meneses. Ang buhay sa Hiyas ay isang pagtitiis, isang parusa na kailangan niyang pagbayaran araw-araw para lang may maiuwi sa kanyang maliit na inuupahang kwart. Ngayong umaga, ganoon pa rin. "Maria!" Ang boses ni Victor ay parang latigo na humahampas sa hangin. "Yung table number 7, kanina pa naghihintay. Ano, magpapaganda ka na lang dyan?" Hindi siya sumagot. Tumangulang siya at nagmamadaling kinuha ang tray. Naramdaman niya ang pagdaan ni Victor sa kanyang likuran, ang init ng hininga nito sa kanyang batok. "Huwag kang magkakamali ngayon, Maria." Bulong nito, sapat lang para siya ang makarinig. "Alam mo na ang mangyayari." Oo, alam niya. Isang aksidenteng pagbangga sa pasilyo. Isang mahigpit na pagkakahawak sa braso na mag-iiwan ng panibagong pasa. Isang paalala kung sino ang may kontrol sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makarating sa table 7, isang di pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa buong restaurant. Ang mga kusinero ay natigilan. Ang mga kapwa niya serbidora ay napatayo ng tuwid. Mula sa pangunahing pinto, pumasok ang 3 tao na nakasuot ng mamahaling business suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi sila mga customer. Dire-diretso silang naglakad papunta kay Victor na nooy nagtataka rin. "Mr. Victor Meneses?" Tanong ng lalaking nasa gitna. "Ako nga." "What is this about?" May pagka-aroganteng sagot ni Victor. "In behalf of the new management of Hia's restaurant," sabi ng lalaki sa malamig na boses, "you are terminated. Effective immediately. Please clear your office in 30 minutes. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Natulala ang lahat. Si Maria, na may hawak na mabigat na tray, ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Bagong management? Terminated? What? "You can't do that!" sigaw ni Victor. "Who do you think you are?" At doon, mula sa likuran ng 3 lalaki, isang pamilyar na anino ang humakbang pasulong. Matangkad, elegante, at may mga matang puno ng kapangyarihan na minsan na niyang nakita. Si Ricardo Delaye, ang ama ng batang babae na nagdiwang ng kaarawan kagabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Maria ang pagkilala sa mukha ni Ricardo. Agad siyang napayuko, biglang nahiya, biglang natakot. Ano ang ginagawa ng taong ito dito? "I can?" sagot ni Ricardo. Ang boses niya ay kalmado,
ngunit may bigat na nagpatigil kay Victor. Because, as of this morning, I own this restaurant. Natahimik si Victor. Ang kaninang pagka-arogante ay napalitan ng pamumutla. Habang nagkakagulo ang lahat at si Victor ay pilit na isinasama ng mga security papalabas, tinawag ni Ricardo ang kanyang pangalan. Miss Santos, my office, now. Nanginginig ang mga tuhod ni Maria habang sumusunod sa kanya papasok sa dating opisina ni Victor. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Anong kasalanan niya? Sisisantihin din ba siya? Sa loob ng opisina, hindi siya pinaupo ni Ricardo. Tumayo lang ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Are you okay? Tanong nito. Hindi pa rin lumilingon. Opo, sir. Sagot ni Maria, halos pabulong. Your arm. Agad na naitago ni Maria ang kanyang mga braso sa likod. Ayos lang po, sir. Naipit lang po talaga. Isang mahabang katahimikan. Inaasahan na ni Maria ang kasunod, ang pag-aalinlangan, ang paghatol, o mas malala, ang kawalang pakialam. Pero nang humarap si Ricardo, wala siyang nakitang ganoon sa mga mata nito. Ang nakita niya ay pagkalito, pag-aalala, isang bagay na hindi niya maintindihan. Samantala, palabas na ng restaurant si Victor. Bago siya tuluyang mawala, nagawa pa nitong lumingon sa gawin ni Maria na nakikita niya mula sa salaming pinto ng opisina. Walang salitang lumabas sa bibig ni Victor, pero ang mga mata nito ay nangusap. Isang tingin na puno ng pagbabanta at galit. Isang tinging nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang buong katawan na wala ang isang halimaw, pero may anino pa ring naiwan. Miss Santos, napalingon siya kay Ricardo. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang tuluyang bumasag sa kanyang mundong ginagalawan. I want you to be the new manager of this restaurant. Lumipas ang mga araw. Para sa mga empleyado ng Delay Group, ang kanilang CEO ay biglang nagkaroon ng bagong hobby, ang pamahalaan ng isang restaurant. Para naman sa mga business partner niya, ito ay isang kakaibang investment. Pero para kay Ricardo, ito ay isang pagtakas. Madalas siyang nasa hiyas. Sasabihin niyang sinusuri niya ang financial reports, pero ang totoo, ang kanyang mga mata ay laging lihim na nakasubaybay sa isang tao. Mula sa screen ng CCTV sa kanyang opisina, pinanood niya si Maria. Pinanood niya kung paano nito kausapin ang mga staff, may kahinahunan sa kanyang boses, isang bagay na hindi kailanman nagawa ni Victor. Pinanood niya kung paano nito ayusin ang mga bulaklak sa bawat lamesa na may ngiti sa labi. Pinanood niya kung paano nito personal na puntahan ang isang customer na mukhang hindi masaya sa kanyang order at umalis lang nang makita na nitong muling ngumiti ang customer. Sa bawat kilos ni Maria, may nakikita siyang dedikasyon, may nakikita siyang kabutihan, may nakikita siyang anino ni Elena. Isang gabi, gumawa siya ng isang desisyon. Isinama niya si Mia para mag-dinner sa restaurant. Para makita ng anak ko ang bago nating business. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang may iba siyang dahilan. Pagpasok pa lang nila, si Maria na mismo ang sumalubong sa kanila. Good evening, Sir Ricardo, Ma'am Mia. Bati nito, isang nangiting totoo at hindi pilit. Ate Maria! Masayang sigaw ni Mia at bigla na lang itong tumakbo at niyakap ang mga binti ni Maria. Nagulat si Maria. Pero sa isang saglit lang, agad din itong yumuko at ginantihan ng yakap ang bata. Hello Mia, ang ganda-ganda mo naman tonight. Pinanood ni Ricardo ang eksena. Isang mainit na pakiramdam ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang kumakain sila, hindi mapaghiwalay ang dalawa. Si Mia ay panay ang kwento tungkol sa kanyang mga laruan, sa kanyang mga kaklase. At si Maria naman ay taimtim na nakikinig na para bang ang kwento ng isang 8 taong gulang na bata
ang pinakaimportanteng bagay sa buong mundo. You know, Ate Maria, sabi ni Mia sa gitna ng pagkain ng spaghetti, "You're kind like my mommy." She also liked flowers, and her favorite dessert was leche flan, yung super creamy po. Napatigil sa pagnguya si Ricardo. Napatingin siya kay Maria, na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Isang mabilis na sulyap lang iyon, pero puno ng kahulugan na hindi niya mapangalanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon sila ng totoong pag-uusap. Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa restaurant. Tinanong ni Maria kung kumusta ang pag-aaral ni Mia. Tinanong ni Ricardo kung saan ito natutong maging mahusay sa mga tao. Ang mga sagot ay simple lang, pero ang bawat salita ay parang isang sinulid na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sa kalagitnaan ng kanilang tawanan, naramdaman ni Ricardo ang pag-angat ng gilid ng kanyang mga labi. Ngumiti siya. Isang totoong ngiti, hindi isang pilit na ngiti para sa mga kamera o para sa mga business meeting. Isa itong nangiti na nagmula sa loob, isang bagay na akala niya ay matagal nang namatay kasama ni Elena. Pag-uwi nila sa malaki at tahimik na mansyon, ang pakiramdam na yon ay dahan-dahang nawala. Habang pinapatulog niya si Mia, tiningnan ni Ricardo ang isang litrato sa tabi ng kama ng anak. Isang litrato nila ni Elena. Noong masaya pa sila, noong buo pa ang kanilang pamilya. Maganda si Elena, palaging nakangiti at mabait, tulad ni Maria. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkakasala. Para siyang nagtataksil. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may panibagong pader na nakapalibot sa kanya. Ibabalik niya ang lahat sa dati. Professional. Walang personalan. Siya ang boss. Si Maria ang empleyado. Ganoon lang dapat. Pero lahat ng yon ay gumuho nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Maria. May dalang isang maliit na tray. "Sir," sabi nito, bahagyang nahihiya. "Pasensya na po sa abala. Ginawan lang po kita ng merienda." Inilapag nito ang tray sa kanyang mesa. Nasa ibabaw nito ang isang perpektong ginintuang leche flan, nangingintab sa arnibal. Super creamy, tulad ng paborito ni Elena. Napatitig si Ricardo dito, hindi siya makapagsalita. Ang simpleng dessert na yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Unti-unti, ang bubog na nilalakaran ni Maria ay naging isang matatag na sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humihinga siya ng maluwag. Hindi na siya natatakot pumasok sa trabaho. Sa halip inaabangan niya ito. "Okay, team," sabi niya sa gitna ng kanilang morning briefing. Ang boses niya ay buo at malinaw. "May bago tayong special for this week. Gusto kong lahat tayo ay kabisado ang ingredients para maipaliwanag natin ng maayos sa mga customer." Nakita niya ang pagtango at pagrespeto sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Hindi na siya ang dating Maria na laging nakayuko. Siya na ngayon si Ma'am Maria ang manager. Isang titulong unti-unti na niyang niyayakap at pinapahalagahan. Ang pagbabagong ito ay dahil kay Ricardo. Hindi siya nito tinatratong parang isang proyekto o isang pagkakamali na kailangang itama. Tinatrato siya nito bilang isang kasama. Isang umaga, isinama siya nito sa palengke para personal na pumili ng mga sariwang gulay at isda para sa bagong menu. Habang naglalakad sila sa masikip at maingay na palengke, nawala ang distansya ng isang CEO at isang manager. Sila ay naging 2 taong nagtatawanan lang habang tumatawad sa isang tindera ng mangga. "Ang galing ninyong tumawad, sir," biro ni Maria. Bit-bit ang isang bayong ng mga prutas. "Of course," sagot ni Ricardo, mayabang ngunit nakangiti. "My business is all about getting the best price." Sa mga sandaling iyon, nakita ni Maria ang ibang Ricardo. Hindi ang malungkot at seryosong bilyonaryo, kundi isang lalaking simple lang din pala ang kaligayahan. Nagsimula siyang magtiwala.
Nagsimula siyang umasa na baka, sa wakas, ay may mabuting bagay na darating sa buhay niya. Ngunit ang mga anino ay laging nag-aabang sa dilim. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, habang naglalakad siya papunta sa sakayan ng jeep, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. "Mukhang masaya ka ngayon, Maria." Napatigil siya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw si Victor Meneses. Mas payat ito ngayon at may galit sa kanyang mga mata na hindi nawala. "Anong kailangan mo?" tanong ni Maria. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngumisi si Victor. "Wala naman. Naisip ko lang, baka masyado ka ng kampante dyan sa bago mong buhay. Sa bago mong amo." "Tigilan mo na ako, Victor." "Ako?" Tumawa ito. "Wala akong ginagawa sa'yo, pero ang boss mo, ang santo mong si Ricardo Delaye." "May ginawa ba siya?" Kumunot ang noo ni Maria. "Ano bang pinagsasabi mo?" Lumapit si Victor, isang hakbang na nagpalamig sa dugo ni Maria. "Alam mo ba kung paano namatay ang asawa mo, Maria?" Ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Ang sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom ay biglang kumirot. "Huwag mong isali si Marco dito," nanginginig niyang sabi. "Bakit hindi?" Bulong ni Victor. Ang mga salita ay parang lason. Namatay siya sa isang construction site. 'Di ba? Isang aksidente. Kaninong construction site kaya iyon? Baka gusto mong tanungin ang boss mo. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Victor at naglakad palayo. Iiwan si Maria na nakatayo sa gitna ng daan, gulong-gulo ang isip. Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi ang mga salita ni Victor. Kasinungalingan lang iyon. Paninira lang yon ng isang taong puno ng inggit. Pero ang lason ay nagsimula ng kumalat. Habang kausap niya si Ricardo tungkol sa inventory, sinubukan niyang magtanong, "Sir, matagal na po ba kayo sa business?" "Since I took over from my father, mostly real estate and construction," sagot ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa papeles, construction. May mga naging problema po ba noon?" Doon lang tumigil sa pagsusulat si Ricardo at tumingin sa kanya. Isang bakas ng pagkagulat at pag-iwas ang dumaan sa mga mata nito. "Every business has problems, Maria. Why do you ask?" Mabilis at medyo malamig ang sagot nito. "Wala lang po. Naitanong ko lang," sabi ni Maria, yumuko. Hindi na sila muling nag-usap tungkol doon, pero sapat na ang nakita niya. Ang pag-iwas, ang biglang pagbabago ng pakikitungo. May itinatago si Ricardo. Pag-uwi niya sa kanyang kwarto, ang pakiramdam ng pagdududa ay hindi na niya maalis. Tinitigan niya ang lumang litrato ni Marco sa ibabaw ng maliit na mesa. Nakangiti ito sa litrato. Ang mga mata ay puno ng buhay. Isang buhay na biglang kinuha ng isang aksidente. Ang mga salita ni Victor ay bumalik. Paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Kaninong construction site kaya iyon? Napailing si Maria. Kailangan niyang maglinis, mag-abala. Kailangan niyang alisin ang mga ito sa kanyang isip. Sinimulan niyang ayusin ang mga lumang gamit sa ilalim ng kanyang kama. Mga damit, mga libro, mga alaala. At doon, sa pinakailalim, natulak ng kanyang kamay ang isang bagay na matigas at malamig. Isang maliit na kahon na bakal, nakakandado. Ang kahon na laging daladala ni Marco noon. Ang kahon na hindi niya kailanman binuksan mula nang ito'y mamatay. Ang mga salita ni Victor ay lason. Isang lason na mabagal kumalat, gumagapang sa bawat ugat ni Maria hanggang sa narating nito ang kanyang puso. Pilit niyang iwinaksi, pilit niyang kinalimutan, ngunit ang duda ay isang tinik na bumaon ng malalim. Hindi siya mapakali sa kanyang maliit na kwarto. Ang apat na sulok nito na dati kanlungan ay naging isang kulungan. Kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang mag-abala,
Sinimulan niyang maglinis, inusog ang kama, pinunasan ng alikabok sa mga lugar na matagal nang hindi nagagalaw. Sa ilalim ng pagod at pawis, umaasa siyang doon niya maitatago ang kaba. Hanggang sa ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang bagay na matigas at malamig sa ilalim ng kama. Ang kahon. Hinila niya ito papalabas. Isang maliit na baul na bakal, may kalawang na, sa mga gilid, mabigat sa alaala. Ito ang kahon ni Marco. Ang kahon kung saan ito itinatago ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ng aksidente, itinago niya ito. Ang buksan nito ay parang tanggapin na wala na talaga ang may-ari. Pero ngayon, ang pagdududa ay mas malakas pa sa kanyang kalungkutan. Bigla niyang naalala, ang susi. Palaging itinatago ni Marco ang susi sa loob ng paborito nitong libro ng mga tula ni Pablo Neruda. Kinuha niya ang libro mula sa baul ng mga lumang gamit at naroon nga, sa pagitan ng mga pahina ng pag-ibig, ang isang munting susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Isinuksok niya ang susi sa kandado. Click! Ang tunog ay bumasag sa katahimikan. Isang tunog ng pagbubukas, hindi lang ng isang kahon, kundi ng nakaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Sa ibabaw, may ilang kupas na litrato nila. Noong una silang mag-date, noong kanilang kasal. Mga ngiting puro pangarap. Sa ilalim, ang luma nitong rosaryo. Isang munting nangiti ang sumilay sa labi ni Maria. Saglit, nakalimutan niya ang lason. Saglit, bumalik lang ang pangungulila. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa pinakailalim, isang maliit na kwaderno na balot sa itim na balat. Wari ay pagod na sa panahon. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay kakaiba. Hindi ito ordinaryong kwaderno. Ito ay isang testamento. Binuklat niya ang unang pahina, ang sulat kamay ni Marco. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-asa. Mga kwento tungkol sa bagong trabaho, sa laki ng sweldo, isang pangako ng magandang bukas para sa kanilang dalawa. Para ito sa'yo, mahal ko. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang tono ay dahan-dahang nagbago. Ang pag-asa ay napalitan ng pag-aalala. May napapansin akong kakaiba sa mga materyales. Ang mga hollow blocks, parang biskwit sa sobrang rupok. Isang maliit na buhol ang nagsimulang mabuo sa kanyang sikmura. Sinabi ko kay Supervisor Meneses, tinawanan lang ako. Victor, napahigpit ang hawak ni Maria sa kwaderno. Ang hangin sa kwarto ay biglang lumipis. At sa sumunod na pahina, ang mga salitang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. May binanggit siya, delay construction. Delaye, hindi. Paulit-ulit na sigaw ng kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. Umaasang pagdilat niya ay ibang pangalan ang mababasa niya. Pero naroon pa rin, nakaukit sa papel. Ang pangalan ng pamilya ni Mia. Ang pangalan ni Ricardo. Tulad ng isang taong nalulunod, sinubukan niyang magbasa pa, desperadong naghahanap ng kahit anong magpapatunay na mali ang kanyang iniisip. Ngunit ang bawat salita ay isa lang pako na lalong nagbaon sa katotohanan. Pinagbantaan ako ni Victor. Malakas daw ang kapit ng delay construction. Hindi ko na kaya ito. Bukas, hindi na ako papasok. Dediretso ako sa main office ng delay. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. At ang petsa sa huling entry, November 8, ang bisperas ng kanyang kamatayan. Nabitiwan niya ang kwaderno. Nahulog ito sa sahig. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pagdaloy ng dugo palayo sa kanyang mukha. Ang init ay napalitan ng nagyayelong lamig. Ang lahat ng kulay sa kanyang paligid ay naging abo. Ang kabaitan ni Ricardo, ang mga ngiti,
ang posisyon, ang leche flan, lahat ay kasinungalingan. Isang maskara para pagtakpan ang isang krimen, isang paraan para patahimikin ang isang nagkakasala na konsensya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang anino sa likod ng kanyang pinakamalaking trahedya. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang biglang pumunit sa hangin. Ring, 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 ang kanyang cellphone. Para itong isang alarmang hindi niya kayang patayin. Nanginginig niyang dinampot ito. Ricardo Delaye. Calling! Pinindot niya ang answer button. Maria? Ang boses sa kabilang linya ay masaya at magaan, puno ng init. Isang init na ngayon ay parang apoy na sumusunog sa kanyang pandinig. Good evening. I was wondering, baka gusto mong lumabas kasama si Mia bukas? Maybe we can go to the park. Pinutol niya ang pagsasalita nito. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi na kanya. Ito ay boses ng isang taong nawalan ng lahat. Malamig, matigas, walang buhay. Mr. Delaye, sabi niya. Ang bawat letra sa apelyido nito ay isang patalim. Kailangan nating mag-usap. Ating mag-usap. Napatigil si Ricardo sa kabilang linya. Ang kaninang magaan na pakiramdam ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakabinging kaba. Ang pagtawag sa kanya ng Mr. Delaye, isang formalidad na matagal na nilang tinalikuran, ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Maria, is everything okay? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa restaurant. Ngayon na. Sagot nito, bawat salita ay matigas at walang emosyon bago nito ibinaba ang telepono. Hindi na nag-isip pa si Ricardo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmaneho nang mabilis papunta sa hiyas. Sa buong biyahe, libu-libong tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. May nangyari ba? May nanakit ba sa kanya? Si Victor ba? Pagdating niya, sarado na ang restaurant. Madilim sa loob, maliban sa isang maliit na ilaw sa bandang gitna kung saan may isang lamesa. At doon, nakaupo si Maria. Nakatayo na parang isang rebulto. Pumasok si Ricardo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang lugar na naging simbolo ng bagong simula ay biglang naging malamig, nakakakilabot. Maria, anong nangyayari? Pinag-alala mo ako, sabi niya habang papalapit. Hindi ito sumagot. Hinintay lang siya nitong makarating sa lamesa. Wala na ang lambing sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng apoy ng galit at sakit. Nang hindi nagsasalita, kinuha nito ang isang maliit na itim na kwaderno mula sa ibabaw ng lamesa at marahang itinulak papunta sa kanya. Ano to? Tanong ni Ricardo, naguguluhan. Basahin mo, utos ni Maria. Ang boses ay nanginginig. Sa pinipigilang emosyon, binuklat ni Ricardo ang kwaderno. Ang mga pahina ay lumana. Ang sulat kamay ay hindi pamilyar. Sinimulan niyang basahin at sa bawat salita, sa bawat pangungusap, ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting gumuho. Supervisor Meneses, Delay Construction, Substandard Materials. Parang may humaplos na nagyayelong kamay sa kanyang batok. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang eksena mula sa nakaraan. Siya, mas bata pa, mas arogante, nakaupo sa kanyang dating opisina, isang tambak ng papeles sa kanyang harapan. Si Victor Meneses, ang supervisor ng proyekto, ay nakatayo sa harap niya, nakangiti. Everything is on schedule, Sir Ricardo. We just need your final signature on the materials report. Is everything up to standard? Tanong niya. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa ibang kontrata. 100% sir. At pinirmahan niya. Isang mabilis na pirma lang para matapos na ang araw, para makauwi na. Isang pirma na nagkakahalaga ng isang buhay. Naalala mo na ba, Mr. Delay?
Napatingala siya. Si Maria ay nakatayo na ngayon. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Maria, ay, hindi ko alam. Nautal niyang sabi. Hindi mo alam? Sa wakas, sumabog ang galit na kanina pa nito pinipigilan. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa loob ng walang taong restaurant. Nakasulat lahat dyan. Ang takot ng asawa ko, ang banta ni Victor, ang plano niyang magsumbong sa opisina ninyo sa araw na siya ay namatay. Maria, let me explain. Explain? Anong i-explain mo? Naabala ka masyado sa pagpapayaman, kaya hindi mo man lang sinigurado kung ligtas ang mga taong nagtatrabaho para sa'yo, na isang pirma mo lang ang katumbas ng buhay ng asawa ko? Oo, sigaw ni Ricardo pabalik. Ang boses ay basag sa pagsisisi. Oo, kasalanan ko. I was young. I was arrogant. I trusted the wrong man. At pinagsisihan ko yon araw-araw. Tumawa si Maria, isang tawang puno ng pait. Pinagsisihan? Kaya ba? Kaya mo binili ang restaurant? Kaya mo ako ginawang manager? Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nagbabaga. Ito ba ang presyo ng buhay ng asawa ko, Ricardo? Isang posisyon at ilang pirasong pilak para lang gumaan ang pakiramdam mo? Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak ng diretso sa kanyang puso. Walang sakit na maihahambing dito dahil alam niyang totoo ang lahat ng yon. Hindi na siya nakasagot. Anong sasabihin niya? Tumalikod si Maria. Ang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahan itong naglakad papalayo. Maria, please. Saan ka pupunta? Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Magsisisi ka, sabi nito sa isang boses na malamig pa sa yelo. Sisiguraduhin ko yan. At pagkatapos ay lumabas na ito, iiwan si Ricardo na mag-isang nakatayo sa gitna ng kadiliman, kasama ang isang maliit na kwaderno na naglalaman ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang unang sinag ng araw ay isang kasinungalingan. Nagising si Ricardo Delaye sa katahimikan ng kanyang mansyon. Sa isang saglit, ang lahat ay normal. Ang malambot na kama, ang pamilyar na bigat ng kumot. Sa isang saglit, ang bangungot kagabi sa restaurant ay isang panaginip lang. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinunit ng isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang bedside table. Ang kanyang cellphone, hindi ito tumitigil. Kinapa niya ito, kinusot ang kanyang mga mata. Sa screen, nakita niya ang dahilan. 37 missed calls, 112 new messages. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Karamihan ay galing sa kanyang board of directors, sa kanyang PR team, sa kanyang abogado, at isang text mula sa kanyang personal na katulong. Sir, please check your email. Urgent. Binuksan niya ang kanyang email. Ang pinakaunang mensahe ay may subject na, For your eyes only. Mula ito sa kanyang assistant at naglalaman lang ng isang link. Pinindot niya ito. Isang kilalang news website ang bumungad sa kanya. Ang headline, na nakasulat sa malalaki at itim na letra, ay parang isang suntok na nagpabagsak sa kanya kahit na siya ay nakahiga. Ang imperyo ng Delaye, itinayo sa mga kasinungalingan, ang sikretong kwaderno ng namatay na construction worker, nabunyag. Nasa ibaba nito ang isang litrato niya, nakangiti sa isang business event. Sa tabi nito, isang litrato ng isang pahina mula sa kwaderno ni Marco. Ang sulat kamay nito ay pinalaki para mabasa ng lahat. Delay construction. Substandard materials. Pinagbantaan ako ni Victor. Alam niyang si Maria ang may gawa nito. Hindi niya kailangang hulaan at sa kaibuturan niya, alam niyang karapatan nito. Ang mga sumunod na oras ay isang malabo at magulong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mga tawag na sinagot niya ay puno ng galit at paninisi. Ang stock market, pagbukas nito, ay nagpakita ng isang malaking pulang arrow sa tabi ng pangalan ng kanyang kumpanya, Delay Group. Bumagsak ng 40%
Sa loob lamang ng 1 oras, ang mga TV channel ay walang ibang laman kundi ang kanyang muka at ang kwento ni Marco Santos. Ang mga dating partners sa negosyo ay naglalabas ng mga opisyal na pahayag. Inilalayo ang kanilang sarili sa kanya na para bang siya ay isang sakit na nakakahawa. Tumunog ang telepono mula sa eskwelahan ni Mia. "Mr. Delaye," sabi ng principal sa kabilang linya. "I think it's best if you pick up Mia. May nangyari pong insidente. Tinukso po siya ng mga kaklase niya. They're calling her father a cler." Nabitawan niya ang telepono, ang kanyang imperyo, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan. Lahat ay gumuho, pero ang marinig na ang kanyang anak ay nasasaktan dahil sa kanya. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang parusang hindi niya kayang takasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi rehistradong numero ang tumawag. Sa hindi malamang dahilan, sinagot niya ito. "Hello? Boss." Ang boses ay pamilyar, puno ng sarkasmo. "Kumusta? Mukhang may problema ka dyan." "Si Victor Meneses." "Anong kailangan mo, Victor?" tanong ni Ricardo. Walang lakas na makipagtalo. "Narinig ko ang balita. Nakakalungkot," sabi ni Victor, kahit halatang-halata ang saya sa kanyang boses. "Alam mo, boss, magulo ang ganitong sitwasyon. Mahirap linisin, pero swerte ka. Marunong akong maglinis ng gulo." "Anong ibig mong sabihin?" "Sabihin na lang nating may mga paraan para mawala ang problema, para manahimik ang mga taong dapat manahimik. Kailangan lang ng tamang insentibo. Tawagan mo ako kapag handa ka ng makipag-usap ng seryoso." Ibinaba ni Ricardo ang tawag. Napasandal siya sa kanyang upuan sa loob ng madilim na opisina. Ang syudad sa labas ng bintana, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay isa na ngayong paalala ng kanyang pagbagsak. Wala na ang lahat. Ang tiwala ng mga tao, ang kinabukasan ng kumpanya, ang pagtingin ni Maria. Nawala na rin niya ang karapatang maging bayani sa paningin ng sarili niyang anak. Ito na ang kabayaran. Muling tumunog ang kanyang telepono. Pinabayaan lang niya. Ngunit makulit ito. Sa huli, sinagot niya nang hindi tinitingnan kung sino. "What?" sigaw niya. "Ricardo?" Ang boses ni Clarice. Ngunit hindi ito galit. Puno ito ng pag-aalala. "Ricardo, si Mia." "I know," putol ni Ricardo. Ang boses ay pagod at basag. "The school called. I'll pick her up." "Hindi," sabi ni Clarice. "Kinuha ko na siya. Pero ayaw niyang umuwi sa'yo." Natahimik si Ricardo. "Ricardo?" Pagpapatuloy ni Clarice, ang boses ay malumanay. "Ayaw niyang umuwi sa mansyon. May hinahanap siya." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita muli si Clarice. Hinahanap niya si Marie. Sa unang ilang oras, naramdaman ni Maria ang isang mapait na tagumpay. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, nakatutok sa screen ng kanyang cellphone. Pinanood niya ang bawat news report, binasa ang bawat article. Ang pangalang Delaye, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay isa na ngayong simbolo ng kahihiyan. Nakamit niya ang hustisya para kay Marco. Ito na yon. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang pakiramdam ng tagumpay ay unti-unting napalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pakiramdam ng kawalan. Nakita niya sa TV ang mukha ni Ricardo na pinalilibutan ng mga reporter. Ang dating kumpiyansa sa mga mata nito ay wala na. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, talunan at wasak. At pagkatapos, nabanggit sa balita ang pagbagsak ng stock market. Ang libu-libong empleyado ng Delay Group na nanganganib mawalan ng trabaho. Ang mga charity na sinusuportahan ng kumpanya na ngayon ay walang kasiguraduhan. Hindi ito ang hustisyang gusto niya. Ang gusto niya ay managot si Ricardo,
Hindi niya gustong idamay ang napakaraming tao. Bigla niyang naalala si Mia, ang batang babae na may mga matang puno ng kabaitan, ang batang yumakap sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Paano na siya? Ano kaya ang nararamdaman niya ngayon na ang kanyang ama ay tinatawag na kriminal sa buong bansa? Ang paghihiganti ay hindi pala matamis. Ito ay may lasang abo. Habang siya ay nakikipagbuno sa kanyang konsensya, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Isang malakas at mapilit na katok. Hindi niya ito inaasahan. Walang nakakaalam ng tinitirhan niya, maliban sa ilang katrabaho. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. "Sino yan?" "Buksan mo to, Maria. Alam kong nandyan ka." Nanigas siya. Ang boses na yon, "Victor, umalis ka." Sigaw niya, ang takot ay biglang bumalik. Isang malakas na tawa ang narinig niya mula sa labas. "Kung hindi mo bubuksan to, sa bilang ng 3, sisirain ko to." Isa. Walang pagpipilian si Maria. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Pumasok si Victor na parang pag-aari niya ang lugar. Ang dating manager ay mukhang gusgusin ngayon, ngunit ang kasamaan sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa dati. "Ang galing mo, Maria. Ang galing-galing mo," sabi nito. Pumapalakpak pa. "Ikaw pala ang babagsak sa isang delaye. Sinong mag-aakala?" "Anong kailangan mo dito, Victor?" "Simple lang," sabi nito. Umupo sa kanyang nag-iisang silya. "Narinig ko, galit na galit ka raw dahil sa pagkamatay ng asawa mo, dahil sa kapabayaan ni Ricardo Delaye." "Totoo naman," matapang na sagot ni Maria. Ngumisi si Victor. Isang ngising nakakakilabot. "Pabayaan. Maria, masyado kang inosente. Hindi ka pabayaan ng pumatay kay Marco." "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Tumayo si Victor at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang dagundong. "Si Marco," sabi nito sa isang mapanganib na bulong. "Masyado siyang matapang, masyadong matuwid. Akala niya, kaya niyang ilabas ang katotohanan at maging bayani. Akala niya, sapat na ang isang kwaderno para kalabanin ako." Napaurong si Maria hanggang sa naramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. "Masyado siyang maingay," pagpapatuloy ni Victor. "Kaya kinailangan ko siyang patahimikin. Ang pagbagsak ng scaffolding, ang mga bakal na bumagsak mula sa itaas, hindi iyon aksidente." Nanlaki ang mga mata ni Maria sa sindak. Ang katotohanang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ay mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. "Ako ang nag-ayos ng lahat." Pag-amin ni Victor, ang muka ay walang bahid ng pagsisisi. "Ako ang nagtanggal ng mga safety lock. Ako ang nagsigurado na nasa tamang lugar siya sa tamang oras. Si Marco, tinuruan ko lang ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi na niya makakalimutan. Pagpatay. Hindi ito kapabayaan, ito ay pagpatay." Ang hangin ay nawala sa mga baga ni Maria. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. "At ngayon," sabi ni Victor, "dahil sa ginawa mong eskandalo, si Ricardo ay desperado na, kaya tutulungan mo ako. Sasabihin mo sa kanya na alam mo na ang totoong nangyari. At hihingi tayo ng pera para sa iyong katahimikan. Kung hindi, isasama kita sa asawa mo." Sa gitna ng kanyang takot, isang bagay ang gumana sa isip ni Maria. Ang kanyang cellphone. Nasa bulsa niya. Nanginginig ang mga daliri, palihim niyang kinuha ito sa kanyang bulsa habang si Victor ay nakatalikod at nagmamasid sa labas ng bintana. "Huwag kang magkakamali, Maria." Pagbabanta ni Victor. "Walang maniniwala sa isang hamak na serbidora na tulad mo laban sa akin." Habang nagsasalita si Victor, mabilis na pinindot ni Maria ang record button sa kanyang cellphone. Sana gumana. Sana. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Pareho silang nagulat. Kinuha ito ni Victor mula sa kanyang kamay. Nakita nito ang pangalan sa screen. Ricardo Delaye.
Aba, sabi ni Victor ngumisi. Nandito na ang ating anghel na tagapagligtas. Ibinigay nito pabalik ang telepono kay Maria. Sagutin mo at sabihin mo kung ano ang dapat mong sabihin. Tandaan mo, nakikinig ako. Sinagot ni Maria ang tawag. Hello? Maria, nasaan ka? Ang boses ni Ricardo ay puno ng pag-aalala at pagod. Napatingin si Maria sa mga mata ni Victor, mga matang walang kaluluwa. At pagkatapos, napatingin siya sa recorder ng kanyang telepono na umaandar pa rin. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi para kay Marco, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Ang kanyang boses, nang lumabas, ay basag at nanginginig sa takot, ngunit may isang maliit na sinag ng determinasyon. Ricardo, tulungan mo ako. Alam ko na ang lahat. Isang salita lang ang narinig ni Ricardo sa kabilang linya. Tulungan mo ako. Nawala ang pagod. Nawala ang pagbagsak ng kumpanya. Nawala ang kahihiyan. Ang tanging natira ay isang malinaw at kagyat na pangangailangan. Iligtas si Maria. Nasaan ka, Maria? Huwag mong ibababa ang telepono. Papunta na ako, sabi niya. Sabay takbo palabas ng kanyang opisina. Ibinigay ni Maria ang kanyang address. Ang bawat salita ay nanginginig. Sa likuran, narinig ni Ricardo ang isang mahinang boses, ang boses ni Victor. Agad niyang naunawaan ang lahat. Habang nagmamaneho na parang hinahabol ng demonyo, tinawagan niya ang hepe ng pulisya, isang matagal nang kakilala. Greg, I need your help. It's an emergency. Send your best men, but tell them to wait for my signal. Huwag silang papasok, basta-basta. Pagdating niya sa maliit na apartment complex, ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik. Umakyat siya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat at may bigat. Pagdating sa pinto ng apartment ni Maria, dahan-dahan niya itong binuksan. Nakaawang ito. Sa loob, nakita niya si Maria na nakaupo sa isang silya, namumutla. Si Victor naman ay nakatayo malapit sa bintana. May hawak na kutsilyo. Hindi ito nakatutok kay Maria, pero ang presensya nito ay sapat na para maging isang banta. Delaye, bati ni Victor, ngumingisi. Buti naman at dumating ka. Handa ka na bang pag-usapan ng ating business proposal? Hindi pinansin ni Ricardo si Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maria. Are you hurt? Umiling si Maria. Sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ni Victor, bahagya niyang itinaas ang kanyang cellphone, ipinapakita ang screen na nagsasabing recording. Naintindihan ni Ricardo. Huminga siya ng malalim. Ito na yon. Ang sandali ng pagpapasya. Ang sandali para harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Walang business proposal, Victor, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Tapos na ang lahat. Tumawa si Victor. Tapos na. Ngayon ka pa ba magiging matapang? Wasak ka na, Delaye. Maaring wasak na ang kumpanya ko. Sagot ni Ricardo. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, buo ang pagkatao ko. Tumalikod siya at naglakad palabas. Saan ka pupunta? Sigaw ni Victor. Tatapusin ko ang dapat kong sinimulan noon pa. Sagot ni Ricardo. Hindi lumilingon. Kinabukasan, isang anunsyo ang ipinadala sa lahat ng media outlets. Ricardo Delaye will hold a press conference. Walang sinabi kung tungkol saan, pero sapat na yon para magtipon ng daan-daang reporters sa Delay Tower. Pagpasok ni Ricardo sa press room, ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga bala na ibinabato sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya papunta sa podium. Walang abogado sa kanyang tabi. Walang mga papeles na babasahin, siya lang. Nang tumahimik ang lahat, nagsimula siyang magsalita. Good morning, simula niya. I am here today not to defend my company,
I am here to admit my failures. Isang bulungan ang kumalat sa buong kwarto. Years ago, a man named Marco Santos died in one of our construction sites. Pagpapatuloy niya, ang boses ay basag, ngunit malinaw. The official report said it was an accident. That was a lie. The truth is, his death was a result of my negligence, my ambition, my failure to listen. I signed a report without checking, and that signature cost a good man his life. Wala akong ibang masisisi, kundi ang sarili ko. To the family of Marco Santos, especially to his wife, Maria, I am sorry. Walang halaga ang kayang magbayad sa nawala sa inyo. Pero mula ngayon, ilalaan ko ang buhay ko para siguraduhing mabibigyan kayo ng hustisya. Dahil dito, I am stepping down as CEO of Delay Group, and I will face all the legal consequences of my actions. I am ready to pay for my mistakes. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, isang pinto sa gilid ng kwarto ang bumukas. Pumasok si Maria, kasama ang ilang pulis na naka-plain clothes. Sa kanyang pagpasok, ang lahat ng kamera ay napunta sa kanya. May isa pa pong kasinungalingan, sabi ni Maria. Ang boses ay malakas at hindi nanginginig. Ang pagkamatay ng asawa ko ay hindi lang dahil sa kapabayaan. Ito ay isang pagpatay. Itinaas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa sound system. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Si Marco, masyado siyang matapang. Kinailangan ko siyang patahimikin. Ako ang nag-ayos ng lahat. Hindi iyon aksidente. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong press room. Ang kasamaang kanina lang ay isang bulong-bulungan ay isa na ngayong sigaw na naririnig ng buong mundo. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng airport, si Victor Meneses, na may hawak na bag puno ng pera, ay akmang pipila na para sa kanyang flight. Bigla siyang pinalibutan ng mga pulis. Victor Meneses, you are under arrest for the murder of Marco Santos. Pabalik sa Delay Tower, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter na nagsisigawan ng tanong. Isang tahimik na sandali ang nabuo. Sa gitna ng mga nag-flash na ilaw at nagkakagulong mga tao, nagtama ang mga mata ni Ricardo at ni Maria. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga tingin na yon, mayroong pag-unawa, mayroong pagpapatawad. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, mayroong kapayapaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalan ni Ricardo Delay ay hindi na headline sa mga balita. Ang dating imperyo ay pinamumunuan na ng isang bagong board na may mandato na unahin ang etika kaysa sa kita. Ang kaso, laban sa kanya dahil sa kapabayaan ay nagpatuloy. Ngunit hinarap niya ito nang walang pag-aalinlangan. Tinatanggap ang bawat parusa. Mga multa, community service, ang pagkawala ng lisensya ng kumpanya. Isang umaga, tumayo siya sa harap ng salamin. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ng simpleng polo shirt. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na isang bilyonaryo. Mas may edad itong tingnan. May mga bagong guhit sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga matang iyon ay hindi na malamig at walang laman. Mayroon ng kapayapaan. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang kotse at nagmaneho papunta sa sementeryo. Umupo siya sa tabi ng puntod ni Elena. Dati, ang pagbisita dito ay isang obligasyon na puno ng bigat at pagkakasala. Ngayon, iba na. Elena, bulong niya, hinahaplos ang malamig na marmol. I'm sorry. Sorry kung naging bulag ako. Sorry kung mas inuna ko ang trabaho kaysa sayo, kaysa sa pamilya natin. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong malaman mo, natuto na ako at may nakilala ako. Ang pangalan niya ay Maria. Matapang siya, Elena, at mabuti. Tinuruan niya akong makita ulit ang mga bagay na mahalaga. At si Mia, mahal na mahal siya ni Mia.
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiting malaya sa anumang pagkukunwari. Sana, sana maging masaya ka para sa akin. Ang entablado ay maliit lang sa isang community hall na puno ng mga tao. Ang mga mukha sa audience ay magkakaiba. Mga construction worker, mga factory worker, mga domestic helper. Mga taong tulad niya noon ay natatakot magsalita. Nakatayo si Maria sa podium, hindi bilang manager ng isang restaurant, kundi bilang tagapagtatag ng pondasyon ni Marco, isang non-profit organization na nagbibigay ng legal na tulong sa mga manggagawang inaabuso sa trabaho. Ang pondo ay mula sa isang anonymous donor, ngunit alam ng lahat kung sino iyon. Ang pangalan ng asawa ko ay Marco Santos. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Isa siyang mabuting tao na naniniwala sa paggawa ng tama. Ang kanyang paniniwala ay nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang boses ay hindi namatay kasama niya. Tumingin siya sa mga tao, isa-isa. Ang boses niya ay nasa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin na nakakaranas ng inhustisya, na natatakot magsalita. Ngayon, hindi na tayo kailangang matakot. Hindi na tayo nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga tao. May mga nagpapasalamat, may mga humihingi ng tulong, may mga nagsasabing binigyan niya sila ng inspirasyon. Sa isang sulok, nakita niya si Clarice na buhat-buhat si Mia, na may hawak na isang bungkos ng bulaklak. Tumakbo si Mia papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "You were great, Tita Maria." Ngumiti si Maria, isang ngiting nagmumula sa isang pusong buo na muli. Bago umalis, pumunta muna siya sa sementeryo. Nilapag niya ang isang puting rosas sa puntod ni Marco. "Hi, mahal," bulong niya. "Marami nang nangyari. Sana, kung nasaan ka man, proud ka sa akin." Natahimik siya sandali. Pinakikinggan ang ihip ng hangin. "Nahanap na natin ang hustisya, Marco. At sa tingin ko, handa na akong maging masaya ulit." Nagkita sila sa isang parke. Ang lugar na dati binalak nilang puntahan bago gumuho ang lahat. Walang restaurant, walang opisina, walang mga reporter. Sila lang at si Mia na masayang nagpapatakbo ng saranggola sa di kalayuan. Umupo sila sa isang bench, magkatabi. Pinapanood ang bata. "She's happy," sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatuon kay Mia. "Lahat tayo," sagot ni Maria. Isang simpleng sagot na naglalaman ng lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang komportableng espasyo na puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Maria. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng pasasalamat at paggalang. Mainit ang kamay nito, puno ng buhay. "Salamat," sabi ni Ricardo. Ang boses ay halos pabulong. "Para saan?" tanong ni Maria. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. "Sa pagpapatawad mo sa akin at sa pagtulong mong patawarin ko ang sarili ko." Ngumiti si Maria. "Salamat din." "Para saan?" "Dahil ipinakita mo sa akin na ang mga tao ay kayang magbago, na ang pagsisisi ay may kapangyarihan, na ang pag-ibig ay kayang tumubo kahit sa pinakasirang lupa." Mula sa malayo sumigaw si Mia, "Papa! Tita Maria! Tulungan niyo ako, ang taas na ng lipad." Sabay silang tumayo at naglakad papalapit sa bata. Ang kanilang mga anino ay humaba sa damuhan sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. May mga peklat, may mga alaala. Ngunit habang magkahawak kamay silang naglalakad, si Ricardo, si Maria at si Mia, hindi sila nakatingin sa nakaraan. Nakatutok sila sa saranggola na lumilipad ng mataas sa kalangitan. Nakatutok sila
sa bagong simula.